guys, ganap nga. Ay anong oras na nga to pero nagkaayaan pa rin kami lumabas ni Bebo. Ilang araw na kasi kami nandito sa Japan pero hindi pa rin namin natitikman ng ramen. Kaya naman samahan nyo kaming maghagilap. Hanggang ngayon nga ay nandito pa rin kami sa Sapporo. Kaya naman balot na balot at sobrang kakapal pa nga nitong mga suot namin. Siguro nga ay mga alas 8 o alas 9 na nga nung gabi na to at talaga naman umuusok ang aming mga bibig. Ilang ulit ko na nga sinasabi sa inyo na yung hotel nga pala na pinag-i-stayan namin ay malapit nga sa lahat. Naglakad nga lang kami ng mga 2 to 3 minutes at nandito na nga kami sa pinaka-street kung saan nga kami pwede makakita ng mga ramen. Noong mga time nga na to ay nai-stress pa kami ni Bebo kung saan nga kami kakain. Pero dahil mukhang maganda dito at talaga mauna naming napansin yung pintura nila, eh dito na nga lang namin pinili. Ramenan nga lang to pero parang McDonald's na dahil ikaw rin mismo ang magpapunch ng order mo. Buti na talaga yung Nihongo na sulat eh pwede mo nga ibahin ng English dahil Diyos ko kung hindi pwede baka puro maparasan dumating sa amin. Makapagbayad nga kami sa machine ay naglabas lang yun ng resibo at binigay nga namin dito kay Koy. Diyos ko, napakabilis ng serving nila dito, hindi ka nila paghihintayin. Gulat na gulat nga kami ni Bebo nung dumating yung mga order namin, pambihira, isang bandiyado. Ay grabe, napakalalaki at napakarami ng serving nila dito. Parang kahit gaano kasarap nga to, ay hindi magkakasya sa tiyan ko. Ibang klase talaga yung lasa ng ramen nila dito. At kung matitikman nyo nga, eh alam nyo talaga na merong kakaiba. Buti nga itong napasukan namin na to, eh kahit na malaki yung serving, mura lang din yung halaga. Habang ini-edit ko nga to, pinagdadasal ko na hindi tumapanood ng coach namin sa gym. Ay naksyutan, lagi ko kasi sinasabi sa kanya, puro gulay lang ang kinakain namin dito. At masasabi mo talaga ang anak ako ng isang Angeline mapagmahal dahil ultimo itong soft drinks isinalin ko para maiuwi ko. Abay, hindi ako magiging anak ni Angeline mapagmahal kung hindi ako magaling mag-Sharon. Paglabas nga namin at pagkatapos namin kumain ng ramen, ay naglibot-libot lang kami at sakto may nakita nga kami ditong Second Street. Ang Second Street nga pala ay para nga siyang book off kung saan ay pwede tayong mamili ng mga ukay-ukay. Siyempre, ang una nga namin hinanap ni Bebo ay yung mga naka-sale. Ay nga nitong puting coat na to na nagkakahalaga nga ng 500 yen o halagang 200 plus lang sa atin. Sobrang mura na nga nun at balak lang din talaga naming iwan ni Bebo to dito sa Japan dahil nga hindi magkakasya sa mga bagahe namin. Kapag iikot nga namin dito ng halos isang oras ay napakadami ko na nga napamili dahil napakamura nga lang. Kagaya nitong boots na nabili ko, nagkakahalaga lang yan ng 200 pesos sa atin. Ang problema lang, pang 32 ka na sa magsusuot, naksyota. After nga noon ay naglibot-libot lang kami at nahinto nga kami dito sa mga gashapon o mga capsule machine. Takang-taka nga ako kung bakit pinagkakaguluhan to ng mga Hapon, kaya naman sabi ko kay Bebo, subukan din namin. Takang-taka talaga ako sa mga Japanese kung bakit nila pinagkakaguluhan itong bilog na to at kung ano nga ang laman. At sa halagang 400 yen o 200 pesos mahigit sa atin, ito pala ang kapalit. At syempre dahil tawid nga ako, nakigaya rin ako sa mga Hapon. Ito nga palang Enhypen ang napili kong bilhin at nakikilala nyo ba kung sino yan? Fairness naman, napaka-cute nga nila pero para sa akin yung halagang 400 yen bibili ko na lang ng isang bilaong okoy. Kunyari pa nga ako naiinis dito kay Bebo pero mukhang mas marami pa nga itong napaikot-ikot at nakuha kong bola sa kanya. Natapos nga kami magpunta doon naglibot pa nga ulit kami ni Bebo at hindi ko nga alam kung saan na nga kami makakarating nito. Uwi na nga sana kami ng mga time na to pero dahil may nakita nga kaming ubod ang haba ng pila na curious nga kami kaya nakipila din kami. Napakahaba nga ng pila, akala ko nga meron na ding branch ng The Original Okoy King dito, naksyota. Ito nga pala ang pinagkakaguluhan at pinagmamalaki ng Hokkaido, ang napakasarap nilang soft ice cream. Kaya naman kahit gumagalgal at nangangaligkig na ang buong katawan namin ni Bebo, nakipila pa rin kami nang matikman namin to. In fairness, sobrang sarap niya at first time ko lang makatikim ng ganito kalinamnam na ice cream. Kaya lang, may kamahalan talaga dahil ito nga ay nagkakahalaga ng 500 yen o 200 plus, Diyos ko. Ay, kay ba pa nga, Bel, 15 pesos lang yan. After nga noon ay naglakad na nga rin kami pabalik ng hotel at ngayon ko nga lang naalala marami nga pala akong labahin. Hindi tayo pwedeng magmaganda ngayon at maging princess dahil wala tayong susuotin kinabukasan. Sabi ko nga kay Bebo kahit gaano kalamig dito kailangan natin maglaba baka lumutin na yung mga damit natin. Kaya naman nagpasama na nga ako sa kanya na magpunta nga sa 5th floor at nandun nga ang mga laundry area. Kailangan pala ay barya nga ang ihulog dito kaya tuloy na pilitan kami bumili ng tubig kahit napakarami pa naming stock. Natagalan talaga kami sa paglalaba dahil hindi nga namin maintindihan yung mga nakasulat, lahat Japanese. Wala man lang rugo na ligaw na kahit isang word na Kapampangan kahit sana ang nakasulat idurot me. Naksyuta.